Coach Team Cone, balik ang focus sa Ginebra. Paano susolusyonan ang mga problema? Ano nga ba ang plano ng Barangay Ginebra kung bakit si Ken Mike Carino ang kanilang kinuha? Itong mga nakalipas na araw ay pumutok ang balitang pagkakakuha ng Barangay Ginebra kay Ken Mike Carino via one-on-one trade kapalit ni Ben Adamos. Marami ang natuwa dahil sa wakas ay gumalaw na ang Barangay Ginebra, pero marami rin yung napapaisip kung bakit si Ken Mike Carino yung kanilang kinuha at ano nga ba yung mga pupwede nitong maitulong sa kanilang kupunan. Unang-una, very obvious ang problema ng Ginebra sa kanilang front court position. Hindi na rin bata si Japet Aguilar. Kaya pa ni Japet, oo, pero maging realistic tayo. Kailangan na ng Ginebra ng long-term replacement dahil anytime ay pwede nang magretiro si Japet at si Ken Mike Carino yung nakita ng management dahil meron itong height, mahaba yung braso, athletic, kayang sumabay sa takbuhan at meron ding outside shooting. Sa sistema ni Coach Tim, mahalaga yung big man na marunong pumosisyon, tumira at ang pinaka-importante ay dumepensa sa loob. At pasok na pasok nga doon si Ken Mike Carino. Isa pa sa dahilan kung bakit ito yung kinuha ng Barangay Ginebra ay dahil sa paparating na Commissioner's Cup. Alam naman natin na mga higanteng imports ang kanilang makakarap. Kaya naman, kinailangan talaga ng Ginebra na kumuha ng big man na kanilang maaasahan. At isa si Ken Mike Carino sa mga pwedeng ipangdepensa sa mga naglalakihang imports. Pero ang problema ay hanggang sa ngayon ay ongoing yung rehab netong si Ken Mike Carino sa kanyang natamong ACL injury. Isa ito sa pinakamahirap na injury para sa mga players dahil kinailangan niya ng surgery at mahabang rehab. At ayon sa mga nakalap nating impormasyon ay ang target na pagbabalik netong si Ken Mike Carino in action ay by April. Ibig sabihin nga lang yan mga chong, hindi agad-agad makapaglalaro si Ken Mike Carino sa mga unang laro ng Barangay Ginebra ngayong Commissioner's Cup. So ibig sabihin, hindi ito kinuha ng Ginebra para lang ipangdepensa sa mga naglalakihang imports. Kinuha ito ng Barangay Ginebra bilang paghahanda sa nalalapit na pagre-retiro ni Japet Aguilar. Hindi win now mode ang Barangay Ginebra, kung hindi long-term plan yung kanilang pinaghahandaan, kaya nila kinuha itong si Ken Mike Carino. 28 years old pa nga lang ang nasabing big man, batang-bata, kaya naman mas mahabang panahon pa itong mapapakinabangan ng Barangay Ginebra. Ang kailangan lang nilang gawin sa ngayon ay intayin si Ken Mike Carino na may recover ng tuluyan ang kanyang ACL injury. Hindi rin ito pwedeng madaliin ng Barangay Ginebra dahil once natamaan ulit ito ng injury ay paniguradong sira yung basketball career ng nasabing big man. Sa ngayon, ang plano ng Ginebra kaya si Ken Mike Carino yung kanilang kinuha ay para paghahandaan yung magiging future ng kanilang kupunan. Hindi agad-agad mararamdaman yung pagbabago dahil nasa process pa lang ng transition ang Barangay Ginebra. Samantala, Coach Team Cone, balik ang focus sa Ginebra. Paano susolusyonan ang mga problema? Ngayon natapos na yung stint ng Gilas Pilipinas, ay balik yung focus ni Coach Team Cone sa kanyang kupunan na Barangay Ginebra. Interesting nga ang Ginebra ngayong Commissioner's Cup dahil sa kabila ng unlimited height import ay si Justin Brownlee pa rin ang kanilang kinuha. At hindi na nga yan nakakagulat dahil expected talaga na si Brownlee pa rin yung kanilang dadalhin. Pero kaabang-abang nga ngayon ang Barangay Ginebra dahil inaabangan nga ng lahat kung paano yung kanilang gagawin sa Commissioner's Cup. Ngayong halos hindi naman nila nasolusyonan yung kanilang problema. Nakuha nga nila si Ken Mike Carino via trade.
pero hindi pa nila ito agad-agad magagamit. Kaya marami ang curious kung ano yung magiging kampanya ng Ginebra ngayong Commissioner's Cup. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na halos hindi pa nasolusyonan ng Ginebra yung kanilang problema? Ano rin yung masasabi nyo sa plano ng Barangay Ginebra kay Ken Mike Carino? I-comment mo lang dyan sa ibaba.